Yes, yes, yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Lagot 2025 lumabas. Kimbolot, paano lulusutan ito? Yan ang tanong ng ating kababayan. Eto na. Oo, parang ngayon hong araw na ito, may mga usap-usapin ha. Bakit natin nalaman yan? Dahil yan kay Richard. Sorry, kay Robin. Kailangan din na malaman ng ating kababayan, paano mo lulusutan ito, Kimbulot? Ano ang meron? Yung oral argument kaugnay ng PhilHealth transfer, itutuloy ng Korte Suprema. Alamin din natin yan maya-maya. At meron dito, alam mo yun, mababagot ka. Dahil may mga sinasabi siya lawyer siya ng CC, confident daw na meron jurisdiction ang crime against humanity kay Tatay Digong. Paano ba magkakaroon ng jurisdiction? Umatras na nga tayo, 2019 pa. Kung natatandaan ko lang ha. Kung mali man ako, i-correct nyo na lang ako. 2019 pa, wala na. Tama ba? Oo, yun nga. 2019. Tapos, kayo, ipipilit nyo na may jurisdiction pa rin? Wow. Eto, i-like nyo muna yung video natin at i-share ha. At subscribe muna. Huwag ka namang magpapahuli. I-bell all mo pa. Pasok natin dito. Eto na naman, si PCO. Kilala nyo ba si PCO? Ano mga sasabi ng gabinete? Alam nyo? Ito lang para sa akin Sayang yung pag-aaral, no? Pero yung mga pronouncement mo parang, kayo na, napupunaan nyo, di ba? Ganun din ako, napupunaan ko rin siya. Sayang. Hindi ko alam talagang sinadya ng nakaupo ngayon na kumuha ng taong ganun o talagang gusto nila talagang simulan natin to at mamaya natin ibigay reaksyon. Pasok mo! Pinaglalaroan nga ba ang taong bayan ng House of Representatives? Yan. Nagbigay kasi ang archive section nila ng enrolled bill na walang signature, unsigned. Pero per Senate Legislative Information, mayroon namang signed copies of the enrolled bill transmitted to the House of Representatives noong December 20, 2024. Ang malaking katanungan, bakit ayaw bigyan sina Attorney Vic Rodriguez at Congressman Ungap ng signed copy of the enrolled bill? Siyempre, itatago, pipilit nilang itago, hindi nakalusot. Ngayon, itong mga papel na ito, dokumento nito, ito ang magpapatunay na dinorobo nitong mga nasasangkot ang pondo ng bayan. Katunayan nga, di ba, ilang percent na ang nalulustay? Pinapatigil pa nga ng Supreme Court Nagmamatigas din itong mga ito, lalo na yung tagapagsalita. Kilala nyo ba siya? Hindi raw kayang ipatigil ang pamimigay ng akap. Bakit? Ibig sabihin, kayo na ang mas malakas? Mas magaling pa kayo sa Supreme Court? Kaya niyong manipulahin? Paano pag nagkabaligtad na? Ikaw nga, Ikaw, kayo, ha? Paano yan? Pag umikot na medyo nakakarinig na kami ng mga bagay-bagay na... Easy ka dyan ba? Pag umikot ang gulong... Pag umikot ang gulong, diyan natin makikita lahat. Kung talagang... maglilipara na ang mga di ba? Talay. Parang dishonesty naman yata sa part nila, hindi ba? In fact, certified pa nga nila ito. Gayong noong December 12, 2024, nagkaroon ng Conference Committee report approved by the House of Representatives noong December 11. At noong December 20, ang letter from Secretary General Reginald Velasco transmitting 10 enrolled copies
of HBN 10800 for the signature of Senate Secretary Renato Bantog Jr. and Senate President Escudero. Noong December 20, 2024, nagkaroon din ng letter for Speaker Ferdinand Romualdez, returning 8 enrolled copies of HBN 10800 na siyang pirmado ni Senate President Escudero at Senate Secretary Renato Bantog. Gusto ba nilang ilihis ang issue na i-focus sa unsigned enrolled bill na kanilang pinoprovide ngayon kay Attorney Vic Rodriguez para maibalita na unsigned daw? Pero meron naman talaga, at ang totoong issue ay ang signed BICAM report with blank items na mahirap lusutan. Ayon pa kay Tio Moreno, unsigned enrolled bill beyond the blank spaces found in the bicameral report, an issue that is already unconstitutional. I want to highlight an even bigger concern. The enrolled bill for the 2025 General Appropriations Act, or GAA, was not signed by Senate President Chis Escudero and House Speaker Martin Romualdez. If my memory serves me right, the rules of the House of Representatives of the Philippines, Section 39, state that the enrolled bill must be signed both the Speaker and the Secretary General before being transmitted. Likewise, the rules of the Senate of the Philippines, Section 107, require the signatures of both the Senate President and the Secretary of the Senate. Why do these provisions matter? The enrolled bill is the final version of the law. The one... Tama. Bakit kasi? Oo, nagpabulgar kayo. Bakit kasi ginusto nyong hindi pirmahan? Para? Fill in the blank, ganon? Oo. Merong pirma yung isang dokumento, walang pirma yung isang dokumento. Nung nadiskubre, ayan, usap-usapan na sila. Ngayon, hindi makasagot ang babaita. Di ba? Oh, wala pa kayo nakikitang paliwanag ng malaking blulong. At yung isang taga Bicol at yung isang taga Marikina. Wala pa kayo nakikitang paliwanag nila. At hindi pa rin binibigay sa Supreme Court kung ano yung komento nila. Nailatag ba? Na-media ba? Wala silang ganun. Kasi, ang lahat ng yan ay pinagtatakpan, pilit pinagtatakpan, gustong pagtakpan. Di ba? Gumawa sila ng malaking issue. Ginawa nila ng problema si Tatay Digong. Kala nila magiging malaking impact yun. Hindi nila alam, nilalaro na lang sila ngayon ng taong bayan. Ano ngayon? Ha? Alis na kayo. Magpasaklolo na kayo. Baka sumakay na ako sa airplane papuntang Hawaii. Di ba? Kayo naman. Ay abangan nyo. Wait, there's more na lang. Sabi rito ni Aling Marites. Marites to eh. Alam nyo naman, pag si Aling Marites na nagsalita at nagkwento, sigurado, chismis. Ichichismis kayo sa sambayanan na kayo ay wala na. Nagsiliparan na. Pag bumaligtad na ang sitwasyon. Sabi ni Lolita Mercedes. Naku, magaling pala to si Lolita Mercedes eh. That has been approved by both chambers. It must be signed by the Senate President and the House Speaker before it is sent to the President for approval. If either refuses or fails to sign, the bill is stuck in legislative limbo and cannot be legally enacted. The problem? The President already signed the 2025 GAA. Yon, nahuli na. Diba? Pinirmahan yung GAA, pero yung enrolled bill, walang pirma. Magkano na kaya yun na ipasok? Magkano na kaya yun na fill in the blank? Diba? Hindi sila makasagot? Oo, ngayon, hindi natin alam eh, may bali-balita eh. Nagmamanas na raw. Nagmamanas na raw mga kasama. At yung kulay daw ay hindi na raw normal. Naku, baka nga totoo nga yung sabi sa hula. Ang susunod na presidente ay si BP Sara. Naniniwala ba kayo dyan? Survey tayo. Ako ay 100% na naniniwala ako ang susunod na presidente ay si BP Sara. Kaya konti na lang ang paghihintay natin. Malay mo, pagtapos ng eleksyon, di ba? Pag nanalo na lahat ang PDP line, meron na hong balitang maganda. Basta ang panalo natin ito
Lagi kong binabanggit dito. May nagtanong pa sa atin eh. Kuya Goods, pwede ba nating isama sino to? Si Ben Palpo? Naku po. Diyos mio Marimar. Basta ang sinabi ho, 10. Kung magdadagdag kayo, para niya rin pagtatraidor yan. Ang inendorso ni Tatay Digong ay 10. Di 10 lang iboto nyo, okay na tayo dun. Basta masolid natin yung 10, atin yung 10, okay na tayo dun. Hindi na natin kailangan yung 2, 1. Panggulol lang yan. Baka mamaya, yan pa yung kung magdadagdag kayo ng kalaban, wala rin sa isa yung pagkapanalo natin. Ang nilalaban natin dito yung 10 PDP. At yung mga party list. Paano, Duterte, PPP, Sagip, BG, Bisaya Youth Party List. Yun! Mamili lang kayo sa party list na yun. Pero dapat doon, PPP, paano, Duterte, Sagip, at BG. Ganun lang. Tuloy pa natin. Despite these clearing legal issues, President Bongbong Marcos has already signed the 2025 GAA. This means he approved a budget that did not follow constitutional procedure, making it constitutionally infirm from the start. The even bigger problem, the budget is already being spent. A huge portion of the 2025 GAA has already been released by the Department of Budget and Management. But if the Supreme Court Philippines rules the budget unconstitutional, the country would be forced to revert to the 2024 GAA, which is currently impassable because the Supreme Court postponed the oral arguments originally scheduled for April 1 to 3, 2025. Who suffers? The Filipino people. Ito yung sinasabi natin, schedule anong petsa na ho ngayon? Bukas na ho ata yung oral argument. Bukas ho aabangan natin kung sino yung aatin dito sa oral argument na ito. April 3, 2025. So bukas na ho. Sumatotal. Ngayon, ang sabi dito, oral argument kaugnay ng PhilHealth Fund transfer itutuloy ng Korte Suprema. Nako! Sino kaya ang sasagot nito? Sino kaya ang makikita natin dito? Yan ang gusto natin malaman sa balita na ito. Okay, pasok mo. Issue pa ba sa PhilHealth Fund transfer ang tatalakayin sa oral arguments mamaya? Magandang tanghali, Ella. Walang ibinigay ang korte kung anong partikular na mga issue ang tatalakayin. Pero ang inaasahan natin, Ella, na isasalang dito sa interpellation ng mga maestrado ng Korte Suprema ay itong mga panig naman ng mga petitioner, gayon din yung kanilang mga abogado dahil noong naunang mga oral argument ay isinalang sa pagtatanong ng mga maestrado ang mga respondent sa kaso. Itutuloy mamayang alas 2 ng hapon ng Supreme Court dito sa Baguio City ang pagtalakay sa mga petisyon na kumukwestiyon sa paglipat ng 89.9 billion pesos na pondo ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth sa National Treasury. Kanina ay pinayagan tayong masilip yung session hall kung saan gagawin ang oral arguments. Hindi na kasi pwede mamaya ang media sapagkat maliit lamang ang lugar. Ito na ang ika-4 na oral arguments sa pagtalakay sa mga petisyon. Kabilang sa mga petitioner na nakita natin na... Ito ang problema. Bakit hindi pwedeng ipakita sa media? Baka mamaya ang tanong lang naman ito Tanong lang ito. Baka mamaya alam nyo ba nasa isip ko mga kasama? Yun tumpak. Ipakita nyo sa media para maging fair. Ingitan nyo nga sa Senate Saka sa Kamara pinapakita Dapat sa inyo pakita nyo rin. Para maging baka mamaya makita tayo dyan Naku, kampon pala ng yun lang ang tanong namin. Baka pwede. Kaninang dumating ay si dating Congressman Carlos Zarate. Ang Office of the Solicitor General naman ang siyang mangunguna pa rin sa pagtatanggol sa panig ng gobyerno o mga respondent. Sa mga nakaraang pagdinig, iginiit ng mga petitioner na labag sa saligang batas ang paglipat ng pondo ng PhilHealth. Walaan nilang batas na pwedeng ipasa upang ilipat ang isang appropriation. Tiniyak naman ni Solicitor General Minardo Guevara na walang masamang nasa likod ng paglipat ng pondo na nindig. Antigas ng ulo mo, Solicitor General. Nasa batas na sa konstitusyon, bawal nga Konstitusyon na nilalabag mo. Anong ibig sabihin? Di ba? Ulitin natin kung ano sinabi dito Tiniyak naman ni Solicitor General Minardo Guevara na walang masamang nasa likod ng paglipat ng pondo. Nanindigan naman ang PhilHealth na mas malaki umano ang kanilang revenue kaysa kanilang expenditures o gastos. Pero sabi ni Justice
Lazaro Javier, batay sa financial statement ng PhilHealth na isinumite sa Commission on Audit o COA, lumalabas na bankrupt ito. Sinabi rin ng isa pang maestrado na dapat i-overhaul na ang PhilHealth Board at isoli ang perang nailipat na sa National Treasury. Samantala, Ella, bago ang pagpapatuloy nga ng oral arguments mamaya, nagtungo sa harap ng Korte Suprema dito sa Baguio City ang ilang kasapi ng Health Alliance for Democracy, Health Workers at Bayan Muna. Ipinanawagan nila sa hukuman na tapusin na ang maglabas na kaagad ng desisyon sa kaso. Paliwanag ng mga ito, labas... Bismillo. Pati ba naman yung left right, nandyan din. Anak ng tipaklong. Sa konstitusyon ang ginawang paglipat sa pondo, ginawaan niya itong bagong pork barrel kung saan ginamit sa hindi naman tamang paggamitan. May ginastos nila dito para sa bridge project na mayroon namang pondo mula sa foreign bank. Mayroon din daw ginastos dito para sa peace process. Marami na po silang nakitang mga argumento, maraming datos na na-present at napakalinaw naman po sa mga datos na hindi mandato ng PhilHealth na pondohan ang mga nasa unprogram projects na hindi naman po Ang 60 billion pesos naman na nailipat na sa National Treasury ay gusto ng mga ito na ibalik sa PhilHealth. Dapat ang mga may pakana ng pag-transfer ditong 89.9 billion ay may pananagutan. At sino ba dapat? Bakit puro si BP Sara na lang ang tinutumbok? Yan naman pala eh. Sino ba namuno niyan? Sino ba nagpalipat niyan? Di ba inamin na rin yan? Nung nag-hearing sila? Sabi nung isa, siya daw ay soldier lang. Panagutin kung sino dapat panagutin. Huwag niyo laging isisi kay BP Sara. Meron palang mananagot dito sa... problema na ito eh. Tumbukin nyo kung sino. Ilatag nyo kung sino. Ayan nangyayari eh. Kumukundi na kayo. Tapos ang sumatotal, si BP Sara ang anak ng tipakulong naman tayo. Oo. Ibang klase naman eh. Diba? Ganon. Naku. Ito na lang, mas maganda pa ata to. Kung ano yung, parang hindi rin maganda ito eh. Mukhang nakakainit din ang ulo ito. Attorney, accredited lawyer ng ICC, order like, naku, parang hindi ata yun lawyer confident ICC has jurisdiction on Duterte crimes against. Parang, pag ito nakapakinggan nyo, parang iinit yung tenga nyo dahil wala naman talagang jurisdiction na. Bakit meron na namang sumasawsaw? Tatakbo ka ba? Kapasikat ka ba? Kahit maling-mali na yung mga... pasok natin to. Op. Mamadali ka, Kuya Goods. Mamadali ka. Masyado kang mabilis. Now, the Defense Council of former President Duterte has already said that he hopes that during that September 23 hearing, and during that particular hearing, September 23, would the ICC already have appointed a legal counsel for the victims? Would any of you been appointed by then or not yet? Tinanong siya, kung sino man sa inyo ay appointed, hindi pa. Ano sagot nito? Yes, that's correct, Aaron. Because in fact, under Article 61 of the Rome Statute on confirmation of charges, the legal representative for victims, as a representative of the victims, can actually even give an opening statement and even a closing statement during the confirmation of charges. Because actually, the ICC is the first international criminal tribunal that really gives a premium on victims' participation, and the proceedings in the ICC should also be viewed as victim-centered. Okay. Now, come September... Ano yung sagot mo, Kuya? Ano yung sagot mo sa tanong ni Ate Karen? 23, Duterte's lawyer, Attorney Nicholas Kaufman, says he believes that he can have the case against Duterte thrown out, still on what he says is the jurisdiction issue of the ICC. Now, we know for a fact that when it reached the appellate court on the jurisdiction issue, there was a 3-2 vote where two judges with the appellate court actually said they had no jurisdiction when it comes to the Philippines. So, interestingly, what are your thoughts coming from that particular record of a close vote of 3-2? Ito na naman. Ano naman kaya paliwanag niya dito, ha? Kasi sabi ni Ate Karen, yung dalawang judges ay naniniwala na wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Ano naman kaya ang paliwanag nito? I think the pretrial chamber will just look at three matters, or actually 4 matters when it comes to jurisdiction. So what are these 4 aspects of jurisdiction?
First, the pretrial chamber will look at whether it has jurisdiction rationale materiae, subject matter jurisdiction. And it's clear from the arrest warrant that it has subject matter jurisdiction because what is charged is crimes against humanity for murder, which is under Article 7 of the Rome Statute. Secondly, the pretrial chamber will also look whether this incidence of crimes against humanity for murder occurred during its temporal jurisdiction or jurisdiction rationale temporis. And indeed, it was within the temporal jurisdiction when the Philippines was still a state party from November. Ang hirap mo paliwanag pag talagang gusto mong ipaliwanag ang mali. Di ba? Jurisdiction ang pinag-uusapan. Withdraw na nga eh. Meron o wala? O sige, sagutin natin. Meron o wala? Di ba sinabi na nga ng Diyos walang jurisdiction? Ano pa yung pinagpuputok ng butsim mo? November 1, 2011 until March 16, 2019. Third, the pretrial chamber will also look whether or not it has jurisdiction rationale loci that these killings, murders, occurred within Philippine territory. And yes, they yan ba ang pag-uusap? Jurisdiction nga ang pag-uusap eh. Di ba? Naniniwala ka ba? Sinabi niya yung dalawang judge ay naniniwala na wala nang jurisdiction. Ikaw nga, anong sagot mo? Naniniwala ka o hindi? Ang dami mong sinabi, kuya. Oh, halos lahat naman. Parang salungat naman. Ang hirap talaga. Within Philippine territories, such as in Davao City, for example, or in Bulacan, or in other parts of the Philippines. And fourth, that the ICC has jurisdiction rationale personae. It has jurisdiction over the person of the suspect. In this case, hindi nga eh. Jurisdiction sa Pilipinas. Ano? Anak ng tipaklong. Ang hirap naman, di ba? Sobrang hirap mo intindihin. Mas magaling ka pa sa judge. Lahat ng mga patungo mo, parang sarili mong opinion lang naman ata di umano. Pero kung pag-uusapan natin yung sinabi ng dalawang ICC judge, naniniwala ba kayo mga kasama? 2019, wala na. Kumbaga, nag-withdraw na tayo, at ito, kailan lang sila nag-file ng case nila, nung nawala na si Tatay Digong 2022, sabihin, pautot lang ito ng mga durobo ng bayan. Kayo naman nakikisawsaw. Sa bagay, oo, pag may bayad nga naman, tayo magagawa dyan. Mr. Rodrigo Duterte. And indeed, the ICC has already publicly announced that it has custody over Mr. Rodrigo Duterte. So the ICC pretrial chamber, I think, will just look at these four aspects of jurisdiction, which are... Ang usapin nga, jurisdiction, bahala ka. Basta hindi kami naniniwala sa mga, jurisdiction nga eh. Yun ang usapin eh. Yung dalawang judge, yun ang sinabi. Ang dami mong sinabi, halos wala na. Eto na lang. Baka mamaya mabuwisit kayo dyan. Mas lalo kayo mabuwisit dito. Eto. Ano meron? Eto ha. Nabanggit po ni ES na hindi lilitaw yung ating mga opisyal bukas. At sinabi naman ni Senator Marcos na yung executive privilege daw po is not blanket. Meaning hindi po nito saklaw lahat. At pwede naman daw pong, kung sakali, kada topic naman yung pwede ninyong i-invoke yung executive privilege. Hindi yung outright, hindi sisipot yung ating mga opisyal. Ano pong masasabi ng Malacanang doon? Opo, gusto lang po natin liwanagin. Sinabi po ni Senator Amy Marcos, natanggap po niya ang liham, letter, mula sa opisina po ni Executive Secretary noong March 31 ng gabi. So as of March 31 ng ating press briefing ay wala pa pong nagiging desisyon patungkol po dito. So yan po ay liliwanagin lamang po natin. Pero yun nga, sabi po Senator Amy Marcos, natanggap po niya yung letter ng gabi na po ng March 31. Inulit lang. At ayun nga po sa napagdesisyonan, alam na po ng mga cabinet members natin, ng mga cabinet officials natin, na sapat na po. Sa kanilang pananaw ay sapat na po ang kanilang mga nasabi, na ibigay na facts, mga data, sa naunang hearing sa niya, Senator Amy Marcos. Ganun lang ba yun? Bakit pag yung sa kamera nagpatawag, hindi sapat yung isa, dalawa? Gusto nila marami. Etong usapin na ito, ay patungkol to doon sa pag-aresto kay Tatay Digong. Hindi satisfied ang mga Pilipino eh. Meron silang gustong malaman. Sa unang hearing, meron na hong butas. So, nag-request ulit si Manang Amy. Kasi may nakita ng butas eh. Diba? Ngayon, gusto lang maintindihan, siyempre, sa panunood ng ating kababayan, meron din silang gustong malaman, bakit sapat na yung unang hearing? Ibig sabihin, hindi na atin sa susunod.
pa-confirm nga po kung totoo po yung naririnig namin. Kasi parang unfair naman yun, no? Parang hindi magandang pakinggan yun na sapat na. At yun po, at sa tingin po namin ay sapat na po considering the fact na nagkaroon na rin po siya ng kanyang preliminary findings. So, yun po, at hindi po natin ayun naman pala sapat na yung preliminary findings. Paano yung susunod na findings? Sapat na rin ba? Tanong lang po baka mamaya magalit na naman kayo, sabihin niyo fake news na naman. Sabi na hindi naman po tinugunan ang mga katanungan kung ito po ay in aid of legislation. So malamang po ay sapat na po ang mga nasabi ng ating mga cabinet officials para makagawa na po siya ng kanyang batas patungkol po dito. Sabi ni Senator, it would have been an opportunity daw po sana sa administration to prove na walang tinatago ang inyong administrasyon hinggil sa pag-aresto. Wala naman pong tinago dahil sapat na po yung napakahabang oras nung unang hearing para po masabi ang dapat na masabi po ng ating mga cabinet officials patungkol po dun sa pag-surrender kay dating Pangulong Duterte sa ICC. And she said she would ask for reconsideration. So obviously, will there be a change in the stance of Malacanang with regard to this? And looking forward, magiging ganito na po ba yung magiging patakaran kapag may mga hearing na may kinalaman sa administrasyon? Tignan po natin kung ano po mangyayari kung siya po ay nag-aas ng reconsideration. Wala pa pong tugon dito si E.S. Bersamin. Yan mga kasama. Kayo ho ba? Sapat na ho ba sa inyo? Yung paliwanag. Kung pag-uusapan ay sapat, kulang pa ho yun. Dahil meron pang gustong malaman. Sana maging fair at sana maging maayos. Kung tago ng tago, gustong magtago, gustong itago, wala. Mapapag-isipan lang ho kayo talaga na hindi maganda. Yan ang sabi ni Marites Rodora dito. Ngayon ito ang sagot ni Manang Aimee. Para may alam lang tayo Manang Aimee, ano ba yung sagot mo dun sa sagot ni sapat na? Tignan natin ang maigi kasi naaalala ko, andito ba yung kodigo? Meron rin kasi nag-umpisa yung kay VP Sara. Kasi nag-umpisa yung kay VP Sara noong July 2023. Hindi ako abogado ni VP pero tinitignan ko lang yung date, nandyan sa timeline. Can we please go to 5 July 2023? Ayun. Parang nag-umpisa, doon nag-umpisa sa July, nung humarap sa Kongreso. At yung confidential fund na dinidikdik, uminit ng September, October, ayun. At parang tulad ng sino mang ama, nagalit na siguro si Presidente Duterte. At nung 28 January 2024, ayun na. Nagwawala na siya sa Davao. Matignan ninyo yung mga date na, kaya nga ako naglagay ng timeline, sabi nga nila, dapat yung timeline, yung mga legal lang. Pero hindi natin maiiwasan na may kinalaman to sa mga pangyayari dito sa Pilipinas. Yung ating timeline ang magsasabi kung sino talaga ang nauna. Tulungan na lang ninyo ako na dagdagan pa to, i-fill in the blanks at buuhin. Yes. Do you fear na yung nangyari kay dating Pangulong Duterte, posibleng pangyari din sa pamilya nyo na ma-ICC din kayo once you're not in power anymore? Kasi nangyari sa dating presidente. Yun na nga ang sinasabi ko na nakakahiya itong nangyari. Apakalungkot natin bilang Pilipino para tayong failed state. Hindi naman siguro, andyan pa rin ang ating mga husgado, magagaling ang ating huwes at abogado. Bakit naman tayo nauwi sa ganito? At tulad ng sinabi mo, kung nangyari minsan, pwedeng maulit. You fear, you worry na baka nangyari din sa inyo, ma'am? Hindi na Pangulo yung kapatid mo? I think it's speculative. A fear is hard to express at this point. Nung si JP, may warning doon sa mga OFWs na kung daw makikinig doon sa panawagang zero remittance kasi pwede daw yung Congress i-cancel or suspend yung mga tax exemption o tax incentives na binibigay sa kanila. Nakita ko nga maintang ulo nila kay Johnny. At ako,
nararamdaman ko ang paghihimutok ng ating mga OFW. Ramdam na ramdam ko. Kaya nga, mahalaga itong pagsisiyasat para una, malaman natin kung karapat-dapat ba ang nangyari kay Presidente Duterte at kung sakali maiuwi pa ba natin yan. Ay nako ate. Kami maiuwi namin. Hindi ko lang alam kung talagang Miyo Marimar naman. Pwede naman eh. Sasabihin mo lang kay brother. Oo. Pwede. Kaya niyong gawin yan. Kaso nga lang, ang problem is, yan ang talagang kagustuhan. Nino, malabas na sa hula hanggang sa muli mga kasama I-like and share yung video At syempre, mag-subscribe ka na. Bye-bye!